po tayo sa ating exhortation. At sa gabi pong ito, samahan po ninyo ako sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 18, 21 and 22, bilang ating mga talata na pag-aaralan po para po sa gabi ito or exhortation. Matthew 18, 21 and 22. Mateo, Kabanata 18, talata 21 at 22. Sige po, basahin ko. Pagkatapos po, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa gabing ito, pagkakataon po muli namin upang mapakinggan ang inyong pong salita at patuloy kaming magpaturo sa mga katotohanang nakapaloob mula po rito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pong mga pagkakasala. Ang inyong po lingkod, humingi din po ko ng tawad sa iyo, O Diyos, sa akin pong mga pagkakasala. At patuloy lamang, ikaw ang siyang maitaas ko sa kapahayagan po ng iyong salita. At patuloy, Ama, dalangin po namin ang karunungan mula po sa Santong Espiritu sa paglalapad po namin ng inyong pong salita sa amin pong mga buhay. At ang lahat ng ito ay magbigay lamang ng karangalan sa iyo. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, obviously mga kapatid, ang makikita ko natin sa dalawang talata pong ito is the principle about forgiving others o ang pagpapatawad sa ating kapwa. So, forgiving others. And ito po ay kasunod ng instruction po ng Panginoon pagdating sa pag-aayos ng problema sa isang kapatid na nagkakasala. So, kasunod lang po ito nung katuruan ng ating pong Panginoon about restoration sa isang nagkakasalang kapatid or sinning brother. So, di po ba, dito natin makikita yung step by step na kapag siya ay nagkakasala, kausapin siya ng pribado, and kapag siya ay sumang-ayon, nawin mo siya. Pag hindi siya sumang-ayon, so step number 2, magsama ka ng 2 hanggang 3 witness. Pero pag hindi pa rin siya sumang-ayon, sabihin mo na sa buong iglesia, tell it to the church. Pero pag hindi pa rin siya sumang-ayon, hindi pa rin niya tinanggap yung confrontation or yung rebuke doon sa kanyang kasalanan, ituring mo siya bilang isang maniningil ng buwis. So, ibig sabihin ay disfellowship or excommunication from the congregation. Pero, nakita ho natin na hindi ho agad kapag nagkasala ho tayo, agad ay nandoon yung punishment ng Panginoon. O nandoon agad yung consequence sa ating mga kasalanan. Although, alam po natin na sa bawat kasalanan ginagawa po natin, lagi ho itong may consequence. But God is so gracious na hindi ho agad natin na-experience yun pong mga consequence na ito. It's because God is merciful. So, ang Diyos po natin ay Diyos na mahabaging and long-suffering, na kung saan ay lagi siyang nagbibigay sa atin ng panahon para magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya, after nung sinabi ng Panginoon about dealing with a sinning brother, so nagtanong po si Apostol Pedro sa Panginoon, Panginoon, gaano ba o ilang beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid na nagkakasala laban sa akin? Makapitong ulit ba? Shall I forgive him? Or should I forgive him 7 times? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko sinasabi sa inyo na 7 beses o makapitong ulit, kundi makapitumput 7. So ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ano po ang principle na itinuturo ng Panginoon about forgiving others o pagpapatawad natin sa isang tao o sa isang
kahit kapatid natin sa pananampalataya na nagkakasala sa atin o kumbaga nakasasakit ng ating kalooban. Kaya ang ating title is Christ-like forgiveness o ang pagpapatawad na kung saan pinapakita natin ang na tayo ay kawangis ng ating pong Panginoon. So this is one of the most challenging practices in our Christian life. Isa ito yung sa pinakamapanghamong bahagi ng ating pagkakristyano. Kung paano po tayo magpapatawad sa ating kapwa. So, sa tahanan pa lamang, natetest na po yung ating forgiveness. Kung paano natin patatawarin ng isang unbelieving member of the family na gumawa ng masama sa atin and yet hindi siya humingi ng tawad sa atin. O kahit sa ibang mga tao nasa labas ng ating tahanan na kung saan ay nakasasakit ng ating mga kalooban at siya pa ang may ganang magalit. Sa kabila na siya ay may ginawang hindi maganda sa atin. So, paano natin i-deal ang mga ganitong bagay? And sa kabila po ng lahat ng ito, in spite of all of this, we need to be reminded always of the fact that Christ forgave us first, no matter how sinful we are. So ito yung ating main idea. Yamang, si Kristo ang unang nagpatawad sa atin. Kung kaya't, ang katuruan sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo rin ay magpatawaran sa isa't isa. So let us forgive one another. Since we, sabi dito, believed in Him and He forgave us first. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 7, in Him we have redemption, the forgiveness of sins. So that is the outcome of Christ's sacrifice. Ito yung outcome ng ginawa ng Panginoong Jesus, yung sakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Tayo ho ay rebelde at kaaway, subalit ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At sa kabila ho ng ating katigasan ng puso na sumunod sa kanyang mga salita, ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay para sa atin. So, tingnan po natin yung kung gaano ka lawak yung kanyang pag-ibig at yung kanyang selflessness. Na gaano man kasama ang ating imahe sa kanyang harapan. Pero dahil siya'y Diyos na mabuti at siya'y Diyos na mahabagin at siya'y Diyos ng pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. That's why there is forgiveness in Christ. We have been forgiven in Christ. Are we forgiven? Pinatawad tayo ng Panginoon dahil sa kanyang ginawa sa krus. Hindi dahil meron tayong ginawa para sa Diyos. Hindi dahil meron tayong ginawang mabuti, nakapakipakinabang sa tao, pero sa Panginoon ay hindi ito makapagliligtas. Kundi dahil sa ginawa ni Kristo, kaya tayo naligtas, pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi dito, in Him we have redemption, the forgiveness of sins, also in Colossians 1:14, na kung saan sinasabi po dito that since we have been transferred from the kingdom mula sa mundo patungo sa kaharian ng kanyang anak, in love, and in whom we have redemption. So, whom is Christ. At sa kanya meron tayong katubusan. At sa katubusan ito ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya, Christ forgave us first, then we are called and commanded to forgive. Tayo ho ay sumunod sa utos ng pagpapatawad. So, dito po sa ating dalawang talata, dalawang puntos lang po ito mga kapatid. So, we have number 1, Christ-like forgiveness must not be taken in man's limited and measurable terms. So, kumbaga yung dalawang statement, so first is an interrogative statement from Peter. So, nagtanong siya sa Panginoon at sinagot siya ng Panginoon. Doon sa unang tanong, makikita po natin, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? So, this is out of man's view. Ayon sa pananaw ng isang tao, ilang beses ko ba dapat patawarin ang aking
kapatid na nagkasala sa akin. So para sa kanya, merong limit yung kanyang pagpapatawad na dapat ibigay doon sa kapatid niyang nagkasala sa kanya. Okay? Kasi sabi niya, as many as 7 times. So, sa pananaw ng tao, nandun yung kanyang kaisipan na may hangganan ang kanyang pagpapatawad. Kumbaga merong limit yung forgiveness na dapat niyang ibigay sa kanyang kapatid na nagkakasala. Kaya sabi niya, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? So, kaya sa ating first subpoint, his question was if forgiveness should be given to a sinning brother within the legal limits. So, kasi meron pong pananaw, specifically po ang mga Pariseyo. So, meron po silang katuruan na kung saan 3 beses ka lang magbibigay ng kapatawaran o forgiveness sa taong nagkakasala sa iyo. At doon sa pang-4, i-withhold mo na yung forgiveness. So, meron ganung teaching ho ang mga Pharisees. Ibig sabihin, may hangganan lang, may certain number, okay, na dapat kang magpapatawad doon sa tao. At yun yung nasa isip ni Apostle Peter nung tinanong niya ang Panginoon. Panginoon, ilang beses? How often? Up to 7 times? Okay? Kaya sa kanya, may limit yung forgiveness. Yun yung kanyang nasa isip. Kaya sabi dyan, is law keeps count. Ano po? So, para sa legal terms, so may pagbibilang na dapat, kumbaga, ilang beses siya magpapatawad. At ang isa pa ho dito is yung kanilang interpretation ng isang verse from Amos chapter 1. So, Amos chapter 1 verse 3. Ito po sabi, ano po? Thus says the Lord, for 3 transgressions of Damascus, and for 4, I will not revoke the punishment, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. So, they misinterpret this text na para sa kanila, kung ang Diyos nga, 3 beses lang nagpatawad sa Damascus. At doon sa pang-4, nandun na, ibinigay na niya yung punishment, yung parusa. Kaya ito yung kino-quote, ito yung ina-apply ng mga Pariseyo, na siyang itinuturo din doon sa mga Hudyo nung panahon na yon, na merong hangganan lang ang pagpapatawad. Sa isang araw, 3 beses. The next day, 3 beses. Okay? It depends doon sa sinong tao, or no matter kung ilang tao yung gumawa ng kasalanan sa iyo, 3 lang. Pero hindi po ito ang sinasabi po ng Panginoon. Because, kung ito ho ang totoo, if this is true, bakit narito pa rin tayo sa lupa? Bakit buhay pa rin tayo? Kung nung simulang nagkaroon tayo ng kamulatan tungkol sa tama at mali o sa kasalanan, dapat doon pa lang sa pang-4 na kasalanan na ginawa natin, nung musmus pa lamang tayo, nung tayo ay nasa panahon pa ng kabataan, wala na tayo sa lupa. Pero bakit narito pa rin po tayo? So if God has a limit on forgiving sinners, why are still alive? Bakit buhay pa rin tayo? And we are alive, we are blessed, we are forgiven for the countless sins that we have committed against Him. Kung totoo ang turo ng mga Pariseo, kung totoo ang turo ng tao, na sa isang araw o sa buong buhay mo, may hangganan ang pagpapatawad na dapat mong ibigay sa taong nagkasala sa iyo. That's why it must not be taken in man's limited and measurable terms. Huwag natin lalagyan ng limitasyon at sukat ang pagpapatawad. Ayon po sa salita ng Panginoon. Bagaman, mahirap para sa atin. Because our inclination is, kapag may bagay na ginawa sa ating masama, gaganti ho tayo ng masama. At ang paghihiganting gusto natin gawin sa Kanya is
limitless. Di ba? Walang hanggan. Hindi lang dun sa kasalanan ginawa niya, equal yung paghihiganting gagawin mo sa kanya. Kundi walang hanggan na paghihiganti ang ibibigay mo dun sa tao. That is our inclination. Di ba? But here, sa tanong pa lang po ni Apostle Peter, makikita ho natin na hindi ito ang akma para sa isang Kristiyano. Also, his question was if 7 times is more than enough to forgive. Parang higit na dun sa dapat. Kasi sabi ng mga Pariseo, 3. Eh, sabi ni Apostle Peter, hanggang 7 beses. So ano pong ibig sabihin ni Peter na 7? Bagamat ang limitasyon ay 3. Ibig sabihin, gusto ni Apostle Peter higitan. Just in case, baka ito ay makarating doon sa requirement ng Panginoon. Kumbaga, maging pass ho ito sa Panginoon. O maging pasado ho siya sa Panginoon. Nahigitan niya yung 3 beses. Ang ginawa ni Apostle Peter, nag-multiply addition. Ano? Kasi 3. So, ginawa niyang 7. Nag-times 2 ho siya. Nagdagdag pa ng 1. 7. Pero ano po yung significance ng 7? Bakit binanggit ni Apostle Peter yung 7? Because in Hebrew thought, it signifies perfection. The number 7 signifies perfection, and that was what Peter had in his mind. Para sa kanya, sapat na yung 7 kasi perfect number ito. Ayon sa isip ng mga Hebreyo, ng mga Hudyo. Pero hindi pa rin ito ang tugon ng Panginoon. O hindi pa rin ito affirmative sa Panginoon. Sapagkat, ano po sabi niya? Pasok po tayo sa number 2. Verse 22. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Hindi po yung 77. Ito ho ay 77 times. 490. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ho mathematician ng Panginoon sa sagot niya. Ang ibig sabihin po, number 2, second point natin, Christ-like forgiveness must be taken in God's limitless and immeasurable grace. Huwag nating bibilangin yung pagbibigay natin ng tawad doon sa taong nagkasala sa atin. Para bang itatala mo sa kwaderno o sa papel, Are, ang dami mong ginawang kasalanan ha. Tapos pinatawad kita ng equal doon sa iyong ginawang kasalanan. Ulitin mo pa ito bukas, wala na. Wala nang pakiusapan. Pero hindi po yan ang sagot ng Panginoon. Okay? Ano po sabi? I do not say to you 7 times, but 77 times. So ano pong ibig sabihin ng Panginoon? It should be taken in terms of God's limitless and immeasurable grace. Walang limitasyon at walang sukat ang pagpapatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay walang sukat at walang limitasyon. According to His limitless and immeasurable grace, we have been saved. Amen? Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith, and that, sabi doon, that is not of yourselves. Hindi ito sa atin. Ito ay gift ng Panginoon. Not as a result of your works, so that no one may boast. Walang ipagmamalaki na ang kanyang kaligtasan ay produkto ng kanyang sarili o ng kanyang kasipagan, kundi ito ay gawa ng Diyos. Kaya, it must be taken in terms of the grace of God. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabi sa iyong makapitong ulit. Kung makapitong ulit na nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, hindi ko sinasabing patawarin mo siya ng makapitong ulit, kundi makapitumput pito. Parang tongue twister, 70 puting tupa.
Pero ang sabi ng Panginoon, 77 times. But ang sabi dito, hindi niya ibig sabihin, mathematically, 490 times mo siyang patatawagin sa kanyang kasalanan. He doesn't mean, or he did not mean 77 or 490, but beyond limits. Walang limitasyon ang kapatawaran. He was not extending the legal limit of forgiveness, nor speaking of limits at all. Ang sagot ng Panginoon ay hindi extension noong limit ng pagpapatawad ayon sa isip ni Apostol Pedro o sa anumang uri ng limitasyon na maaaring isipin ng tao. That's why he thought that a forgiving heart does not count it, nor record it, nor tally it. He forgives just as how God forgave him. Siya ay magpapatawad kung paanong siya ay pinatawad ng Diyos. Kaya pag tayo ba'y nagpatawad, sinusulat ba natin sa talaan? Binibilangan ba natin yung nagkasala sa atin? Our inclination is always, pagka may ginawa uling masama sa atin, yung tao nagkasala sa atin na pinatawad na natin, binabalikan ulit natin yung kasalanang pinatawad na natin. Ano? Kahit, sabi nga, deal na, tapos na, pinatawad na kita. Pero uuriratin na, kumbaga, bubungkalin na naman natin yung tapos na. That is our nature. Pero ang Diyos, sa kanyang pagpapatawad sa atin, hindi lamang po tayo niya pinatawad. Kundi, ano po sabi doon? Inalis niya ang ating mga kasalanan. Ano? Hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan. Iba ho ang Diyos. Hindi ho kagaya natin. Okay? So the inclination of the sinful man is to retaliate without limit, but God's standard is the opposite. Return good for evil without limit. Huwag sana tayo magpadala sa nature ng ating kasalanan o ng ating pagkatao bilang makasalanan. Pag may ginawang masama sa atin, walang limitasyon tayong magiganti ng masama. Kundi bilang Kristiyano, daigin natin ng mabuti ang masama nang walang limitasyon. Overcome evil with good without limit. Kaya yung memory verse ko po kanina is Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kasi pag masama, ang bilis natin. Pag mabuti, hirap. We struggle. Pero pagka masama, nandun agad, ano? Para kumbaga sa computer, Pentium 7. Okay? So, Jesus did not mean a mathematical way of forgiving others, and also, he did not mean to record how many times should be forgiven. But remember the vastness of God's forgiveness. Hindi sinabi ng Panginoon, itala mo. Hindi sinabi ng Panginoon, isave mo sa iyong cellphone. May ginawa sa akin itong taong ito. Hihintayin kong mag-sorry siya sa akin. Kasi pag hindi, di ba? Hindi ko siya papansinin. Hindi ko siya kakausapin. Kahit anong posisyon, sabi nga sa mundo, mapaprofessional o hindi. Pero yung nature talaga nandoon. So, hindi tayo ang unang magbababa
ng ating mga sarili. Hindi tayo ang unang mag-stoop down or magpapakita ng kababaan. Magmamatigas po tayo. Maghihintay tayo. Nalapitan tayo, tumingin ng tawad sa atin. Hindi ba? But here, hindi ibig sabihin ng Panginoon, itala mo, kundi alalahanin mo ang lawak ng pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13:5, love does not keep a record of wrongs, but rejoices with the truth. Mas mahirapan po tayong maglingkod sa Diyos at magpalago ng ating relasyon sa ating kapwa mananampalataya kung meron pa ring naka-store sa ating isip na maling ginawa sa atin ng taong ito. I-delete na ho natin, mga kapatid. At ang i-store ho natin sa ating isip ay ang katotohanan ng Panginoon. Sana doon sa recycle bin ng ating isip, kasi yun yung problema eh. May recycle bin, pero nandun pa rin yung maling ginawa sa atin. Ngayon, ang sinasabi ho dito, kailangan i-empty ho natin yung recycle bin para totally wala na siya. At ang i-store ho natin ay ang katotohanan tungkol sa pag-ibig. O pagpapatawad. Amen po ba? Kaya, sabi dito, true believers forgives joyfully and graciously. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapatawad, hindi siya pilit na nagpapatawad, kundi siya ay nagpapatawad ng may galak at mapagbiyaya. Hindi siya half-hearted. Okay, sige, pinatatawad na kita. Pero pag talikod, nandun pa rin yung puot. Nandun pa rin yung sama ng loob. But graciously and joyfully, He forgives that sinning brother or sister. Kaya, as our conclusion, a believer who forgives others in view of God's mercy, not in man's capacity, is a Christ-like forgiveness. Ang Kristiyanong pagpapatawad ay nagpapatawad na kung saan ang kanyang tinatanaw ay ang awa ng Diyos o ang biyaya ng Diyos, hindi ang kanyang kakayanang magpatawad. Kahit ilang beses siyang magpatawad, kung hindi niya tinitingnan ang awa ng Diyos o yung biyaya ng Panginoon sa kanya, para sa kanya, may limitasyon pa rin ang pagpapatawad niya. Pero dahil siya ay naligtas sa biyaya at habag ng Diyos, no matter kung gaano karaming kasalanan ang ginawa sa kanya, kung paano tayo pinatawad ni Kristo, ganun din ang pagpapatawad natin sa kanya. Kaya, again, a Christ-like forgiveness looks doon sa tinatawag po nating immeasurable grace of God. Ang tingnan ho natin is yung lawak ng kanyang biyaya at ng kanyang kabutihan. Hindi yung liit ng kakayanan po nating magpatawad. Sapagkat yan po ay hindi biblikal. Nakapatawaran ayon po sa Panginoon. That's why He said, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Limitless, immeasurable, according to God's grace. Ito ho ang forgiveness na dapat ipagkaloob ng isang tunay na nakakilala sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa katotohanan na ito, patungkol sa aming pagbibigay ng tawad o pagpapatawad sa mga taong nakasakit ng aming kalooban. Kung paanong
kayo, O Diyos, ay lubos na nasasaktan din dahil sa aming kasalanan. Pero sa kabila ho nito, kami po ay inyo pong pinatawad dahil sa aming pananampalataya sa iyong anak. Gayon din ang maging response po namin, Panginoon, na gaano man kasakit ito sa aming kalooban, piliin pa rin po namin patawarin ang mga taong ito. Kaya purihin ka sa lahat ng ito, sa katuruan po ninyong ito, na patuloy po naming mailapat sa amin po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.